ganun. Another turning point, the fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Ito sir, ito medyo ano to pa, naging ano rin to eh, tanong din kay Regine Velasquez to. Apa, ano yan? Yan. Ito sir, ano masasabi mo sa mga taong humuhusga sa iyong kakayahan dahil sa isang beses na pagtiyok? Yan. May Wala naman akong problema doon. Sabihin man nila kung ano gusto nila sabihin. Kasi for me naman, kahit anong galing mo sa pagkanta, kasi ang titignan mo na lang din kasi doon yung ano eh, yung syempre isipin mo rin na napapagod din yung kahit singer na batak yan, medyo napapagod din yan kasi hindi lang naman ako yung singer na pumipiyok eh. Actually, ang dami rin namang legendary singers na kilala natin. Freddie Mercury, Elvis Presley, sino pa ba? Even the Beatles. Ayan. Talagang ano yan, talagang may mga moments na matindi sila pumiyok. Kaya ang nangyayari is parang pangit pakinggan, di ba? Ganun, di ba? Ganun. Pero pag sinasabi naman nila yung nangyayari yung moments na yun, diretso pa rin yung performance. Walang tigil. Kasi the show must go on, ano man mangyari. Tsaka na lang mag-sorry after ng performance o gano'n. O kung may moment na pwede kayo humingi ng pasensya. Pero normal para sa aming mga singers, di ko alam well, mostly all singers, na pumipiyok naman talaga. Kahit anong mature na ng boses mo. Kasi sinasabi nila, pag mas madalas pumiyok, pag mas bata eh. Pero hindi, nasa ano lang din yan. Paano mo gamitin? Kasi that moment din, baka pagod ako. Hindi alam ng tao, pero pagod din ako, napapagod din ako. Nagkakamali rin ako ng buwelo, nagkakamali din ako ng paghinga, pero all in all, binibigay ko pa rin yung best ko para marinig nila yung pinaka ng boses ko. Basta maging masaya lang sila. Yun. Oh, yan. Ayos. Baka nandito yung nagsabi nga sa comment section ngayon, alam mo na. Alright. So ito sir, connected pa rin sa sa parang medyo connected siya. Ano ang dahil, ito sana nandito yung mga nito, mga gusto makaalam ng sagot nito, no? O kaya manood na lang sila ng replay pag after. Ano ang dahilan ng isang Jerome Ibardome sa hindi pagpapahalik sa mga tagahanga sa mga events or concert? Yan. Maraming gusto makaalam nito. Wait lang po, focus natin kay Sir John. Ano talaga eh, ewan ko, parang naging sagrado lang sa akin na para sa akin wala naman siyang problema sa akin, pero kasi nga ang nangyari nga kasi at that moment nung naging kakaganan na yung pisngi ko nagbe-break na yung tigyawat. Actually sa kamay pa nga lang ganun, parang naging conscious na talaga ako nun. Nag-i-start na ako nung sa Itbulaga days pa lang. Talagang hindi ko na pinapaano kasi gaya nito. Nag-break yung tigyawat ko sa pisngi ko dati. Di ba, no, Itbulaga days ko naman, wala akong ganito yung parang bukol-bukol, nagkaka-white marks ng ganon. Mga kaganon, whiteheads, blackheads. Nagkakaroon na ako dito sa pisngi. Dahil nga sa mga kakapisil pa lang yun. Pisil pa lang yun. Hindi pa yun application. Pero may mga gumawa na rin nun. In the moment, a few days, nagkatigyawat talaga ako. Ganon, nagkaroon siya. Yan, may break ako dito, malaki. Siguro naka-filter lang yung camera right now dahil dito sa studio ng StreamYard, dito sa live. Pero may tigyawat na ako dito malaki. Hindi siya tigyawat, parang sarado siyang yung tigyawat na gusto lumabas pero hindi pa bumubukas. Ganun nangyayari. Diba? Ayun, dito rin meron. Pero ito nababawasan ko na. Iniingatan ko na rin talaga yung looks ko talaga. Para lang, kaya medyo masela na ako pagdating sa ganun. Pero akbay yung ganyan, akbay na ganyan, o yung mga likes, o yung maakbay sila dito, okay lang sa akin. Huwag lang yung pisel halik, bawal talaga. Yun. Oh, yan. Lalo na sa mga dyan, mga, kasi yun yung ibang mga binibigyan ng ng pangit na Pero good vibes na tayo dito, alright?
So alam nyo na ha, nasagot na ni Sir Jerome. Ha? Yan. So sir, next question. At eto medyo ano naman to, personal to. Sino yung mga active na mga viewers ng The Clones dyan? Ano masasabi mo, Sir Jerome, sa mga content creator na pinaglalaban-labang kayong mga clones? Yan, ito. Ay, parang mga kino-compare kami, ganun, comparison. Oo, ganun. Alam ko, nabalitaan mo na rin to. May mga ganun din. Ano masasabi mo sa kanila? Well, wala naman akong problema doon. Pero, at best talaga, kasi mas lalo lang nakakapagtimpla ng ano yan eh, parang discussion o argumento sa mga ibang fans eh, pero sa iba-ibang fanbase eh, pag nagaganon ng comparison. Pero ginagawa lang naman namin talaga yung gusto namin, and yung ibang ang kino-compare sa akin is good friend ko ba? Di ba? Kaibigan ko pa kahit paano, or ka-acquaintance ko, or kilala ko rin. Naririnig ko, pinakikinggan ko. So, parang ano naman, hindi naman kailangan, kumbaga yung comparison na mangyari, friendly comparison dapat na, o nga no, may style si Rowe. Kunyari, example, si this, ang galing niya umano, no? Pero si Jerome, magaling din dito. Magaling siya dito, magaling din siya dito. Kumbaga, kunyari, mahina ako sa ginagawa ng tao na yon, pero mahina yung tao na yon sa ginagawa ko. Parang ganun lang comparison. Kumbaga, find lang yung weak spots nila. Kasi ako may weak spot pa rin ako eh, kahit sa mga pagkanta ko eh. May mga weakness area pa rin yung boses ko na hindi ko pa talaga natatakel. Hindi ko pa na susubukan talagang full force, kagaya nung normal chest, kagaya itong speaking voice ko. Pag ginagamit ko tong normal na boses ko talaga, medyo mas madali mabasag boses ko kaysa sa Elvis voice ko. Kasi yung Elvis voice ko na yung naging standard voice ko talaga sa pagkanta. May kanya-kanya po talaga kami. So, comparison, kumbaga, nagiging wala nang bisa yung comparison. Kumbaga, dapat healthy ano pa rin, no? Or friendly yun. Ayun, sa mga wag masyadong over. Kasi baka may mga nag-over na dyan na na nagko-compare. Kasi iba nag-aaway na rin talaga eh. Sino mas magaling. Mas magaling to, mas magaling yan, mas magaling. May mga nag-aaway lang. Hindi maganda yan. Pangit. Hindi siya healthy. Hindi siya good vibes. Dapat good vibes lang. Diba? Good vibes lang. Yan. And tsaka, mabalikan ko nga lang yung kanina sa pagpapahalik, no? Siyempre, iniingatan din ni Sir Jerome, kasi bukod sa boses, siyempre, dapat may puhunan din yung mukha. Eh, paano kung tubuhan sa Sir ng mga diba? Puhunan yan eh. Sabi nga na yung sinyo, diba? Ito na lang ang aking puhunan. Alright. So, yun, namalinaw na tayo doon sa papahalik, tsaka sa mga nagko-compare. Snap na natin yung mga dyan. So, yun, ito, Sir. Ito, may nagpatanong nito eh. Ano ang pinaka-weird encounter na... wait lang. Ano ang pinaka-weird na na-encounter mo na hindi mo makakalimutan sa fans? Kumbaga yung... Wala naman akong weird encounter na ano. Kumbaga talagang nakita ko lang yung yung saya nila na dahil lang sa pag-perform ko, kung paano sila natutuwa sobra. Para sa akin walang weird na encounters kasi alam mo naman si Elvis hindi nag-perform sa Pilipinas, kulong lang sa USA. Kaya kumbaga maintindihan rin natin na never sila naka-experience ng concert ni Elvis ng buong buhay nila. Ngayon matanda, nasa edad na sila, dahil hindi rin nila na-experience yun. Kumbaga ako lang naman, parang binibigay ko yung essence lang na nakanood sila ng Elvis concert kahit hindi talaga ako si Elvis. Baga, a clone of Elvis lang ako. Hindi ko kine-claim na Elvis ako yung talagang baga similar tone lang eh. Kaya ko lang talaga kunin yung boses niya, pero hindi ko talaga totally kaboses si Elvis. Magaling lang talagang para sa akin, magaling ko lang na nakukuha yun kasi talagang taon ko hinasa yung tunog kong yun. Pero marami parang kailangan. Para sa akin lang talaga, masaya ako. Masasaya yung moments namin talaga ng mga fans ko na nanonood sa akin. And sa amin, sa mga pagkasama ko rin yung ibang clones. Bagay na yung sa akin. Walang weird moments na nangyari. Lahat masaya.
Kahit nakakapagod man, kahit pawisan-pawisan man, yung ganun. Masaya lahat. Yeah. Masaya lahat ng moments. Actually, pinatanong lang to siguro, may ginawang weird to. Yung nagpatanong nito, hindi lang napansin. Ayan, ito malapit na tayo sa exciting part. Sige. Pero may last question pa para sa personal, sir. Ito parang na naman. May kanta ba na gustong-gusto mong pakinggan pag malungkot ka, sir? At pag masaya ka, kumbaga kantang malungkot ka, gustong-gusto mong pakinggan, tapos pag masaya ka, gusto mo siyang pakinggan. Yan, kung meron. Umpisa natin sa malungkot ka, sir. Pag malungkot ako, isa sa mga pwede mo masabi for now ngayon, ang pinapakinggan ko ngayon pag ganong moments, parang yung Beatles medley, yung nga ba yun, yung mataas nga ba yun, yung Golden Slumber, yung Once There Was a Way. Kasi pag finul yung medley nun, pag pinagsama-sama yung mga medley nun, baga parang lang yan kanta ng Beatles, ay isa sa mga last songs ng kanta ng Beatles sa album nila, yung bago sila maghiwa-hiwalay. Baga, naisip ko lang na parang ganun lang yung vibes na binibigay nun. Kaya nakakalungkot din. And malungkot siya kasi, boy, you're gonna carry that weight a long time. Pero, tas yung pinaka medley niya at the end, ang title. Although, hindi ko pa talaga siya na-breakdown. Pero para sa akin, yung Golden Slumbers, yung mga yan, medyo siya, isa sa mga sad songs na pinapakinggan ko. Although hindi siya considered na very sad. Pero kung babasahin mo lang din naman yung lyrics ng kanta, okay din siya. Pero parang sad song ko talagang pinapakinggan emo talaga ako, punk Malungkot ka, sir, malungkot ka ngayon. Oo. Ngayon. Talaga pwede mo masabi dyan, Green Day. Yung mga ganun, Second Hand Serenade. Hindi, yung 21 Guns, yun, isa sa mga sad songs nila yun Pero alam mo naman kasi ang punk songs medyo expressive din talaga sa nararamdaman nila Good Riddance, diba? Mga ganun. So, yan, Good Riddance, maganda yan. Parang In My Life ng Beatles. Kaya mo kasi, okay lang ba? Kahit mga first line lang. Maganda kasi yung kanta ng Good Riddance. Favorite ko rin? Good Riddance. Ganda ng kanta yan. Wait lang. Ayan. Ano ba yung lyrics nun? Ganun yun Yun nga yun, di ba? Ganda nun. Another turning point, the fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Kanta kwento, sabay-sabay tayong